Hinihingin ko nga po ang bawat isa na magsitayo para sa pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, makipagbukas po kayo sa amin sa awit 128, Psalms 128. Salitan po natin itong babasahin. Mauna po ako sa verse 1 at sa last verse, sa verse 6, sabay-sabay po tayo. Ayan. Meron din po tayo dito sa ating PowerPoint. Pwede niyo po itong tignan para sabay-sabay po tayo habang magbabasa. Lahat po nang nakakita, sabihin lang po Amen. Amen. Verse 1. Blessed is everyone who fears the Lord, who walk in His way. Verse 2. Your what shall be like a fruitful vine in the very heart of your house, your children like olive plant all around your table. Verse 4. Verse 5, the Lord bless you all of Zion, you might receive the good of Jerusalem all the days of your life. Verse 6, sabay-sabay po tayo. Yes, may you see your children's children, peace be upon Israel. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manatili po tayo, pangunahan tayo ni Deacon Ernie para sa opening prayer. Ito tayo po yung namin. Maraming Diyos, nakakilat mo kapangyarihan sa lahat. Uli po Panginoon, sa hapong ito papasalamat. Pagkamat po uulan Panginoon ay kasama-sama po kami dito. At lalaban po sa pagkakataon, lumakasama po natin, ang mga kapatid, galing po sa mga bahay Panginoon, sa Kamarin, salamat po sa pagkakataon ito, Lord, at masaya po kami na magkasama-sama at mga ano po, mga gawain, maging sa aming pastor, nagagalit po ito sa hapon ito, Panginoon. Palain mo po siya, bigyan po siya ng wisdom at karunong ng Panginoon upang lagi po siya, nasalitaan po Panginoon. At kami po, nakamikinig po nga ng paging karapat-dapat upang may sa puso po namin ang iyong mga salita. Lord, pagpalain ko po ang araw na ito, ang oras na ito, at ikaw po ang mauna sa aming gagawin ito. At Lord, sa bawat salita Panginoon, ay patawarin mo po kami. Huwag po pong karapat-dapat sa hapon ito, Lord. Lord, sa amin po pag-sakwa ay huwag po ang mauna. At nawaga po ay maging magpapala po sa office ng Panginoon. Lord, natin ito ang hinihiling na papasalamat sa nagpalang ng Jesus, ang aming Diyos, ang aming pagpapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa bawat sabu sa atin. Sa hapong lumito, tinigo ko na magandang hapon po ulit. Tayo po ay magpapasimula na, no? Tayo po ay kakanta sa hapong lumito. Tayo po muna natin si Kuya, magkasatawa. Ulitin ko po, magandang hapon po mga kapatid sa Panginoon. Yan. Alam niyo po, kahit kanina nakapag-service na po tayo. Pero ito po isang magandang pagkakataon na tayo po ay nagkasama-sama. At muli po natin balikan ang lahat po ng ginawa ng ating pong Diyos sa buhay po natin. Simulan tayo po ay naging Kristiyano. At sabi nga po doon sa kanta, napakaganda pag sinisimulan natin ang araw po, na siya po yung ating inuna, siya po yung ating sinasamba. Kantayin po natin ito, Ganda ng umaga. Patuloy po natin alalahanin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Ipo, sabayan po natin yung ulan, mamaya siguro baka lumakas na yan. So, habang lumalakas yung ulan, kakasal din po natin yung boses natin. Okay po ba yun? Yeah. So, gawa nga po, di lang yung ulan yung siya dumating sa buhay po natin, kundi yung ulan ng pagbabala ay patuloy po natin sa gabi. At gawa nga po, mag-overflow yung pagbabala po yan sa buhay po ng mga tao na nakakasalang mga po natin. At tayo po ay maging instrumento ng pagbabala ng ating pong Diyos.
Sige po, tayo ba'y kumanta? Ayan, amen. Handa pa po ba tayo umawi sa Panginoon? Amen. Amen. Patuloy po natin siyang papurihan at sambahin ngayong hapon na ito. Ito po ay kanta rin na inawit po natin kayo ng umaga. I believe po yung kanta para sa Panginoon. Kahit ulit-ulitin mo yan, yan ay the best para sa Panginoon. Amen? Amen. So, sabi nga po sa kanta, kahit maraming problema, kahit may mga pinagdadaanan tayo, at napapagod ka na kapatid sa dinadala mo ngayon, ibigay mo yan sa Panginoon. Kasi tanging ni Jesus lamang matatagpuan ang kapahingahan. Amen po? Amen. Awitin natin ang kapahingahan.
Kasumpungan. Lakasan mo natin ang pagpili sa Panginoon. At kagalakan. At kagalakan. Kalakasan. Ng kabuhay. Hinalang Salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pagpipigil sa bahay habang ito. Makakamuna po tayong lahat. Ayan, salamat po sa Panginoon, no? Sa bagamat sa medyo masumi na panahon, tayo po ay hindi natulitaw, no? Tayo po ay patuloy na tumako po dito, hindi lang po para i-recognize ang ating mga kapatid sa Panginoon. Kundi po siyempre para patuloy po na sambahin ang ating pong Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon po, no, kung tayo po ay nakaupo, tayo po yung papatuloy. Pero ang gagawin lang po natin, tayo po ay kakanta ulit. Kakanta po tayo ng Himnaryong Kristiyano. Ayan. So, pangunahan po tayo ng KTV no, sa ating pong kantahan. So, unahin po natin kita no, sa hapong ito ay To God Be the Glory. No, sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay po natin, no, whether yan man po ay isang success o sa tingin po natin isang failure no, sa buhay po natin. Pagka bigyan natin din maganda. Lahat po yan ay merong pong planuhin ng ating po Diyos. May reason po yung mga bagay-bagay kung bakit nararanasan po natin. At ang goal po natin bilang mga Kristiyano is to find that will ng ating pong Panginoon. At syempre, sa gululuhan po nun, no, tayo po ay kumanta, tayo po ay magsigaw, o tayo po ay magpuri. Ibigay po natin ang lahat ng katakilaan sa ating pong Panginoon. Kaya tayo po natin yung To God Be the Glory. Sa lahat po, no, alam ko naman po siguro, alam niyo ito, napaka-moment po na kumanta ito. To God be the glory. Yan, ready na po! No? So kung kanina, contemporary yung music po natin, ngayon naman po, very classic. So kung gaano po tayo ka-passionate sa kanta natin kanina, no? Nawa nga po ito, pati itong makaluma o classical na kanta po ito, bigyan po din po natin, no? Kasi napakaganda ng mga meaning po na ito. Okay na po? Ready? Sing! To God be the glory, great things He has done. So lofty the world that He gave us His Son, who yielded His life and died so that for sin and opened the life gate that all may know we. Praise the Lord, let the earth hear His voice.
patuloy po ng ating pong Diyos, no, sa presensya po natin, no, sa kalagitnaan po natin. Dumadako po siya at nakikita niya po ang bawat isa po sa atin. No, at nakikita po niya yung puso po natin na nagtatapat. And I know, if we are sincere sa ating pag-worship sa Panginoon, whether yan man po ay isang classical music o isang nga po contemporary music, pag yan po ay ginanta po natin na taos sa puso po natin, our Lord is glad na sa buhay na po natin. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ating pumasok, Pastor Ron Duwidi. Maraming salamat po. Welcome po sa We Herald This One. Tayo nandito ay para i-recognize sa mga pastor na ito at i-send out sila para sa gawain po ng Panginoon, i-recognize yung kanilang mga churches. Tayo na mamaya, makita ninyo yung story nito, i-share ko sa inyo yung istorya ng Tower of Hope at Joshua Grace. Pero ngayon ay tayo po muna yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo na simbahan, kaya dahil may Bible tayo. May Bible ba kayo? Amen? Buksan nyo ako yung Bible ninyo sa Luke chapter 5, verses 1 to 4. Okay? Huwag po kayong magkamali ng basa kasi tapos na po yung lunch. Launch po yan. Luke chapter 5, verse 1 to 4. Gusto ko kayong istorbohin ulit tumayo at sabay-sabay natin ng paggalang na may pagbasa ang salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin itong basahin. Luke chapter 5 verses 1 to 4. Actually 1 to 5 I mean. Tayo po ay mag-aaral ng salita po ngayon. Sabay-sabay po tayo. So kailangan lahat tayo magbabasa. Huwag na huwag kayong sumigaw. Magbasa lang po tayo. Amen? Basahin din na sabay-sabay. Begin. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Father God, today we honor you, we praise you. After so many months of praying for this, kami Panginoon ay i-recognize ng River of Life and We Herald This One, ang aming daughter church ng Tower of Hope and Joshua Grace International Ministry. Lord, we pray today will be the day that your name will be glorified in the midst of us. Panginoon Diyos, i-challenge mo rin ang bawat congregations, ang bawat anak mo, na ngayon, Panginoon, hindi lang kami tatlo, kundi kami isa. Sapagkat ang lahat ng ito ay pinag-isang po ninyo dito po sa River of Life Christian Baptist Church. Salamat po ng marami sapagkat ang iglesia ito ay pinagtiwalaan po ninyo ng ganitong mga gawain. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, malulhati po namin kayo, hamunin niyo po kami as we launch out into the deep. All these things we pray in Christ's name. Amen. Ayun mga kaupo na. Sa mga taga-River of Life, tayo po ay nandito para i-recognize ang ating anak, ang Tower of Hope. Palakpakan natin sila. Si Pastor John, wala pa eh. Sila palang mag-asawa, pero we're sending him up dun sa lugar ho ng Kabaling. So the Lord has been so good sa church po na ito for the last 3 years that we have been in the pandemic time. God allow us to pray and then meet these people and then start to pastor them. Ito nga lang ay tumatanda ko tayo, kaya lang napili ko pastor sa kanila, mas matanda sa akin.
Pero tayo tinawag siya po ay tinawag ng Panginoon. Alam ko siya tinawag ng Panginoon. Ngayong umaga, ngayong hapon na ito, pag-aralan natin itong isang talata na ito, pinamagatan ko po itong launched out. No? At ito is nasa tagpo ng Lake of Gennesaret, kung saan ang Panginoon ay nagtuturo from afar doon sa dalawang ship, and He is ministering to the people. No? And one time, at doon sa tagpo na yon, kinatagpo niya ang maraming tao at siya'y nakapag-ministeryo rin sa isang tao. Sapagkat dito po doon sa kwento, sabi niya doon sa isang lalaki ng pangalan ay Simon, turned out to be Simon Peter, sabi niya, Simon, launch out into the deep. Sabi niya, Panginoon, in verse 5, magdamag po kaming namamalakaya. Magdamag po kaming nangingisda. At kung meron mang mas authoritative between Peter and Jesus, humanly speaking, si Jesus ay carpenter. No? Si Pedro po ay professional na fisherman. So matagal na siya nangangamalakay. Sabi ng Panginoon, magdamag. Hindi ko kami binigyan ng isda. Kaya sabi ng Panginoon, sa iyong salita, kami po ay susunod. At sa mga susunod pa talata, makita niyo sila ay nagkaroon ng kamal-kamal ng mga isda. Ngayong hapon na ito, gusto ko po kayo hamunin bilang church. At bilang mga pastor na tinawag ng Panginoon, at itatalaga natin bilang mga pastor, alam niyo po, yung calling ng pagpapastor, I've been in the ministry for 18 years. Maybe Pastor Philip is 11 years. Pastor Jerry ay, tanda ka sa akin, brad eh. Ilan taon ka na ba sa ministry? 11 din. 7. Okay? 7 years. Matatagal na sa mga manggagawa. No? Pero alam niyo po, gusto ko tingnan natin itong pastoral calling. At para maintindihan po ng mga miyembro, ano ba yung pagiging pastor? Kasi yung minsan, ang taburi sa mga pastor, nagkalat sa mga video ngayon, ang dami pang atake sa aking mga pastor eh. Sabi nila mga pastor, mga grupo, mga pastor, gusto lang yan, tight eh. Hindi yung totoo yun, no? Ang gawain po ng Panginoon ay kahit tayo po ay walang pera, sumusulong po yan. Pero gusto ko maintindihan ninyo at maintindihan ng mga pastor na ito, ano nga ba yung calling ng pagpapastor? 3 bagay po ang gusto ko makita natin ngayong hapon na ito. Number 1, the character of our calling, the challenges of our calling, and the comfort of our calling. Yung character ho ng ating calling, ito po makita nyo dito. Saan po nagturo si Jesus? Doon po sa lake. Bakit kaya hindi sa bundok? Bakit kaya hindi sa lupa? Bakit kaya siya doon? Nagugulit-gulayan ko ito habang ako ay nag-prepare ng aking ikalawang mensahe ngayong linggo na ito. Sabi ko, Panginoon, ba't kaya siya nagturo doon sa dagat o doon sa lugar ng tubigan? At tinignan ko po ang tubig. No, ang tubig po ay walang katapusan yan. Ang dagat po ay napakalawak po ng sakop niya. Diba? Kahit tingnan nyo yung isang ilog, akala nyo maikli, pero yun may dugtungang dagat yan. Tama po? So, ibig sabihin, meron gusto ituro ang Panginoon sa mga nagpapastor, gustong magpastor, no? The character of our calling, number 1, our pastoral calling is huge in its nature that we need to leave everything behind. Alam niyo po, ang tawag po ng Panginoon ay napakalawak. Hindi po yan mag-i-stay sa isang church. Hindi ko akala ako yung magpapasok dito sa Novaliches. At ako'y makakarating sa iba't ibang dakot, iba't ibang mga lugar ng bansang ito para maging manggagawa. Pero ang tawag po ng Panginoon, mga pastor, at mga miyembro ng churches ng Really Herald as One, napakalawak po niyan. Hindi po yan nalilimitahan ng dito po sa 4 corners ng ating mga building. Our pastoral calling is huge in its nature. Pero tingnan niyo po, bakit ko dinugtong itong that we need to leave everything behind? Nung sinabihan po ng Panginoon sila Pedro, na sabi niya, mula ngayon, hindi ka na mamamalakayan ng isda, kundi kayo mamamalakayan ng tao. In verse 11, ang sabi doon,
and followed him. Alam niyo po, ang pagpapastor, may mga bagay kang isasaalang-alang dahil sa tawag ng Diyos sa iyo. Meron po tayong tinatawag na dalawang uri ng pastor. Yung full-time pastor, talagang career pastor, at iba mga bivocation pastor na meron po silang mga trabaho at sila'y nagpapastor din. Mapalad ito mga ito dahil nung sila yung tinawag ng Panginoon at yung nilapitan nila pastor, payag sa ganon, no? Na may bivocation. Nung ako po nagsabi sa pastor ko, pagpapastor po ako, sabi po ng pastor ko noon, sumalangit nawa, sabi niya, mag-resign ka. Ako po'y nagtatrabaho sa Vicarage noon, kumikita ng magandang kita, maayos po yung aking trabaho, pinapractice ko po yung aking profesyon, pero sabi ng Panginoon, magpastor ka, tinawag ako magpastor, ano nagpaalam ako? Pastor, magpapaalam po ako, pasok po ako ng Phidias, at ako'y mag-aaral. Sabi ng pastor ko, sige, pasok ka ng Phidias, mag-resign ka. Naisipin po ninyo yun. May pangarap po ako na maging isang accountant, may pangarap po ang bawat manggagawa. Pero mga kapatid, dahil sa tawag po ng Panginoon, dahil sa tawag po ng gawain ng Panginoon, na napakalaki, napakalawak, many times we need to leave everything behind. We need to prioritize God's calling. We need to prioritize the ministry of God. We need to prioritize what God wants you to do. I am not saying sa mga paso natin na may mga trabaho itong mga ito na mag-quit kayo sa trabaho niyo. Pero mga kapatid, ang sinasabi natin ngayon, kayong mga miyembro ng church, itong mga ito, mahirap pa kayong bivocation eh. Bakit po? They have to juggle their things up. Pero isang bagay ang paalala ko sa inyo, yung tawag ng Diyos sa inyo, malawak yan. Nung tinawag ako ng Panginoon, pagpatin po ako, pastor. Never heard ako, hindi naman ako guwapong pastor, ngayon na lang. Pero mga kapatid, nung dumating ako sa River of Life, ang sabi ng mga taga-River of Life, tagal kaya ito? Ipapayat-payat ako nun, walang yan. Ang itim-itim, ang haba ng buhok, ang itim-itim ng buhok, sa awa ng Diyos, 12 taong ko rito, may tiyan na, medyo pumuti na, pati buhok ko pumuti na. And I never imagined that God would entrust a ministry such as this. Dati nung okay nagpastor, pangarap ko na magpastor sa isa. Ang pangarap ko lang pagpastor nito River of Life, at tawag ng Diyos dito ako sa Novaliches. Hanggang ako'y mamatay nito sa Novaliches. Pero isang araw, ako'y nagising, sabi ng Panginoon, you have to be a pastor not only of your congregation, but to every congregation na lalapit sa iyo. Isa klaro lumalapit sa akin, sino naman taong lalapit sa akin? Hindi naman ako tao, hindi naman ako sikat na tao. Ito ngayon, ito mga ito, naglapitan sa akin. Akala ko, ito ay simpleng bagay, okay? Payo-payo. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, sila ay, Pastor, pwede mo ba kami tulungan? Alam niyo, ang pastor ho, pag yan may lumapit at mga tupa, walang matinong pastor na tatanggi sa tupa. Yung tatandaan niyo mga pastor. Pag may lumapit sa inyong tupa, hindi niyo yan itatanggi. Kasi hindi lang kayo pastor ng tupang nakakulong. Pastor kayo ng bawat tupa kung saan may lumalapit sa inyo. Malawak ang tawag ng Diyos. Kaya sa dalawang mga tawag, sabi ko nga, baka itong mga ito hindi magtagal dahil mag-IOI, mag-Indian Ocean Initiative. Sabi ni Pastor dyan sa akin, Pastor, mga 2 years lang ako, 3 years, subukan mo. Kaya kung wala ka pang matitrain doon, hindi pwede. Kasi baka sabi, Pastor, baka pwede ako sa Pakistan, sa Somalia, kung hindi ka pwede doon, wala kang kalaman-laman, tatanggihan ka ng mga cannibal doon. Sa Somalia at Maldives, maraming cannibal doon. Pero kung gusto niyo mag-mission,
Okay lang po, libre po ticket, one way, hanggang langit na po tayo magkita-kita. Pakistan po libre, meron. Gusto nyo umalis, may passport kayo. Meron kami libre sa Pakistan, may ticket na po. Yan lang ho, sa langit na po tayo magkita-kita. One way po yun. Ano sinasabi natin? Yung river of life, nung dumating ako rito, sabi ng Panginoon, ito, no? Ayusin natin itong gawain, palaguin natin ang gawain. Time will come, lumalago yung church, and here it goes, we are now sending our two daughter churches. But we need, pastors, you need to leave everything behind. I'm not saying to quit your job. I'm not saying to put your family behind. But put God first in your priority. Pastoral calling is putting God everything. Kahit anong schedule yan, schedule ng Diyos ang masusunod. So mga kapatid, yung character na calling nito mga ito, malawak. Kaya kailangan po ang suporta ng mga miyembro tulad ninyo. Huwag niyo pong iiwan ang mga pastor na ito. Tower of Hope, huwag niyong iiwan si Pastor Wenny. Joshua Grace, nanonood ba kayo? Kung sino man ang magiging miyembro ng Joshua Grace at nandyan sa kamarin, huwag niyong iiwan si Pastor John. Huwag niyong iiwan ito. Alam niyo kung bakit? Sa lawak po ng kanyang tawag, maaaring siya'y magkulang. Wala akong perfectong pastor. Maaari po siyang magkulang sa inyo, hindi niya kayo madalaw, hindi niya kayo makamayan, hindi niya kayo maintindihan dahil sa lawak ng gawain. But please, members, pray for your pastor. Amen? Bakit po? Malawak yung tawag niya. Hindi po yan lilimitahan ng Diyos. Pag tinawag ka ng pastor ng Panginoon, hindi ka lilimitahan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos sana limitless eh. Tapos sasabihin mo, Panginoon, hanggang dito lang yung tawag ko ah. Hindi po. Pastor Wenny, balay mo, pagdating mo ng Detroit, magpastor ka pa? O sa Amerika? Magpa-Amerika ho ito. Kaya ang dama na yung sarili mo. Our pastoral calling is huge in its nature that we need to leave everything behind. Number 2, the challenges of our calling. Alam niyo, ang challenges na makikita niyo po dito sa chapter 5, number 1, makikita niyo doon, wala silang mahuli. Magdamag! Alam niyo, minsan ang pinakamatinding challenge sa pagpapastor, yung gawa ka ng gawa, pero parang tila ba'y walang nangyayari sa ginagawa mo. Doon din sa punto ng buhay ng isang pastor na, bakit ko ba gagawin ito? Walang nasa eh. Preach ako ng preach sa evangelism. Isa lang nasa eh. Walang nababaptize. Kaunti ang attendance sa church. Bagsak ang giving. Everything is low. Minsan nabe-burn out ng pastor. No? Yan ang ilang mga challenges. Pangalawang pwede maging challenges sa mga pastor, yung kabaligtaran. Yung sumikat. Yung gumaling. Na tila ba siya na yung magaling. At hindi na marunong tumingin doon sa kanyang senior pastor. Maraming challenge ang pagpapastor. Tandaan niyo mga pastor. Kayo papunta pa lamang. Magkakasalubo pa tayo. Hindi mo tayo nagkakahalayin ng edad eh. Pero mga kapatid, tandaan nito mga pastor, maraming challenges. Gusto ko makita itong prinsipyo na ito. Next. Our pastoral calling is full of ups and downs that we need to understand better so that it won't get the better of us. Ano ibig ko sabihin? Pag hindi nyo naunawaan yung ups and downs nyo, yung inyong mga challenges, pwedeng sa inyo pong mga negative challenge na kayo may burnout syndrome, meron kang mga nararamdaman na ayaw mo na, gusto mo na mag-quit, at hindi mo naintindihan na may plano pala ito sa iyo, tandaan nyo, mag-quit kayo. O kaya,
kayo po ay lumawak ng ministeryo nyo, gumanda ang gawain ninyo, sumigat ang inyong pangalan, laman kayo ng dyaryo, laman kayo ng Facebook, hindi dahil meron kayong gagawin nyo na yung isang pastor na nabalita. Sumigat kayo, ang dami nang gusto mag-preach kayo sa church nila, ang dami nyo mga preaching engagement. If you do not understand that, it will get the better of you. Bakit? Ay, magaling na ako. Ay, kaya ko ang lahat. Ay, hindi ko na kailangan ng tulong ng ibang mga manggagawa. Hindi ko na kailangan ng mentoring. I can do it. If you do not understand those challenges, it will get the better of you. Bakit? Kasi prone tayo, lalo pag ang mga batang pastor ngayon, pagka nasikat na, naimbitahan na sa ibang church, ay, galing na. Mas magaling ako sa pastor ko. Yung pastor ko, ganito lang yan. Hindi naiimbitahan niya. Ako, naiimbitahan na ako doon. Saan? Doon, basta doon. You have to understand. Kaya mga membro, kayong mga membro ng church, lagi niyo ipag-pray yung pastor namin, na inyo, na sila ay manatili doon sa kanilang tawag lamang. Huwag umangat ang paa sa lupa at manatiling nakatuon kay Kristo Jesus. Huwag niyo makalimutan ipag-pray yung pastor niyo. Kasi challenges nila yun eh. Temptation. Alam niyo po, sa amin na matatagal ng pastor, sa temptation ng pastor, huwag na mag-aral. Kabisado ko ng Bible eh. Ay, Nehemiah, leadership yan. Alam ko na yan. Ano pa? Joel, Holy Spirit yan. Galatians, law and grace yan. Isa ang tukso sa ating mga pastor. Dahil marunong na tayo, magaling na tayo, hindi na tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Temptation yan. Kaya pag-pray nyo yung mga pastor ninyo, na kapag Sabado ng gabi, huwag nyo na i-text ng problema. Tipo yan sa mga miyembro eh. Pagka kayo mga pastor ninyo, Sabado ng gabi, huwag nyo text ng pastor. Si ganito, nag-away. Bakit? Kasi hindi na yung matutulong na hindi na yung makakapaghanda ng kanyang personal sa preaching niya. At kapag nag-visit pa yan, titirahin ka niya sa pulpito. Oo. Kasi sa dami ng problema ng pastor, pag antipo sa mga miyembro, huwag nyo text ang problema yung pastor ninyo, lalo pag bata yung pastor ninyo. Huwag nyo text ang problema ng Sabado. Linggo na ng gabi, pastor, alam mo ba, nag-away si ganito. At least kung ma-high blood yung pastor, nakapag-preach na. Di ba? Nakapag-preach na yung pastor. Kahit tayo mga pastor, tayo lang ang magtutulungan. Walang makauunawa sa inyo kundi pastor. Tama ho? At walang pwede magmahal sa inyo kundi yung mga pastol o mga tupa na pinagpapastulan ninyo. Church, bukod sa River of Life, Tower of Hope, Joshua Grace. Itong apat na ito, kasama na sa dalawang pastor, lahat yan ipag-pray natin mga miyembro rito. Mother Church tayo eh. Pag-pray natin sila, susuportahan natin sila. What can I assure to these 4 new pastors? And I will pray for you. I will coach you, I will mentor you, because nobody can understand you maliban pastor. Maraming challenge ang pagpapastor. Kaya kayo mga members, hindi nyo dapat binibelittle yung pastor. No, minsan may mga member, ay, pastor, okay lang yan. Hindi, pag-pray ninyo. Kaya ko sinakto ngayon, kasi October ay Pastors Appreciation Month. Abay, pag-pray niya, pag pinag-pray niyo yung pastor ninyo, pag-pray niyo na rin kung ano yung nire-regalo ninyo. Amen? Amen kayo ha. Tatandaan niyo yan. Ipag-pray niyo, ano kaya ang pwede kong i-appreciate kay pastor? Kasi hindi yung biro eh.
Kami nga po mga itong mga batang pastor na ito, matuturi ko kayong batang pastor, malinis palikod yan. Malinis palikod yan. Ito, parang dalawa to, bata pa rin. Pero kami matatandang pastor, puro tagana yung lugod namin. Puro tusok na. Nakangiti na lang. Ano ba, minsan po, ang pastor, tatayo lang yan, hindi dahil sa magaling yan. Kaya yan nakatatayo, biyaya lang talaga ng Diyos. Alam bakit? Kahit po anong gawin ninyo, ito yung comfort ng salita ng Panginoon. Ano yung comfort natin sa calling natin? Tingnan niyo yung sinabi nung ni Peter. Lord, in verse 5, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Yung comfort ni Peter, ba't siya susunod pa rin? Inuutos ni Jesus. Sabi ni Jesus, italampon mo ang iyong net. Panginoon, wala kami nakuha magdamag. Di, italampon mo. O sige, Panginoon, at your word, susunod kami. Look at this principle. Our pastoral calling's only comfort is the power of the Word of God. Huwag niyong ihiwalay ang salita ng Panginoon, mga pastor. Pag-aaralan niyo ito, hindi dahil ipipreach niyo ito. Kaya ito yung pag-aaralan kasi ito lamang ang pwede niyong sanggalan ng inyong kapahingahan. Dito tayo mamamahinga sa salita ng Panginoon. It will make you comfort. Kaya ang sabi ni Paul, di ba, in 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness, that the man of God may be totally perfect. Ibig sabihin ho, tayo mga manggagawa, ito yung kapahingahan natin. Kaya tayo nagpapastor, hindi dahil sinabi pa ng membro ninyo. Kaya kayo nagpapastor kasi tawag yan ng Diyos. Kaya po ako nagpapatuloy sa gawain, hindi dahil sinabi ng Ron si Missy, ikaw ang pastor namin, no. Kasi ang sabi ng Panginoon, Pastor Ron, magpapatuloy ka sa iyong pagpapastor kasi sinabi ko, Pastor John, Pastor Wenny, Pastor Sam, Pastor Aldrin, Pastor Jerry, Pastor Philip, magpapatuloy kayo sa inyong pagpapastor, hindi dahil gusto ng tao, kundi utos ko. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang comfort natin. Kasi sabi pa ng Panginoon, magpastor, patuloy ka. Pastor, may trabaho po, patuloy ka lang. Pastor, dahil kong ginagawa, oo, patuloy ka lang. Pastor, kumamatay na ako, patuloy ka lang. Kasi wala namang retirement eh. Sabi ng Panginoon sa akin, sa ating lahat, ang pagpapastor, walang retirement yan. Magre-retire lang tayo, magbabago lang tayo ng ministry. Ang prayer ko sa Panginoon, ito Panginoon, pag nag-65 po ako, una, sana may pension mo ako. 65 eh. Pero sabi ko, Panginoon, saan ko pag rin ng 65? Ako'y nasa gawain pa rin ng Panginoon. Huwag mo akong aalisin mo. Kasi hindi ko na kumakita yung sarili ko na hindi nagpe-preach, hindi nagpapastor. Hindi dahil sinabi ng asawa ko magpatuloy ka. Kundi sinabi ng Panginoon. Mga asawa ng pastor, kayo mga asawa ng pastor, i-encourage nyo lang yung mga asawa ng pastor na magpatuloy sila. Pastor, may problema ito. Walang asawa. Maghanap ka na. O kayo, kung walang asawa si Pastor Sam, kayo mga member ng church, i-encourage si Pastor Sam, patuloy ka, Pastor Sam. Patuloy ka. Bakit? Kasi po, napakahalaga na. Higit sa lahat, tayo mga pastor, huwag natin kalimutan na ang comfort natin, buhat sa salita ng Panginoon, ibinibigay na tayo sa tamang tao. I believe, kayo binigay sa akin. Hindi ko kayo hiningi sa Diyos, ang Diyos ang nagbigay sa akin sa inyo.
at kayo binigay sa akin. Ang comfort lang ng Panginoon sa akin, Pastor Ron, look at your people. There are people na aking tatawagin. Eh, pinag-pray ko ito. Actually, Tower of Hope, dapat si Pastor Jan sa inyo. Kaya lang, sabi ko, bakit ba si Pastor Jan aabalahin ko? Ando naman si Pastor Wenny. Siya na lang ang aabalahin ng Panginoon. Si Pastor Wenny, kinausap ko, Pastor, kasi talaga meron kami kinoconsider ni Pastor Wenny. Hindi gusto ng Diyos eh. Sabi ko, Pastor Wenny, ayaw ng Diyos sa lahat ng kinasipan natin. Wala ka ba napapansin? Ikaw ang gusto ng Diyos. Sabi ni Pastor Wenny, nakakamot-kamot. Hindi ko lang kung sa hiyala lang ito, Pastor. O sige, kahit papunta na ako ng Detroit, ng Amerika, magpapastor ako, hindi ko na matutuloy yung Detroit nito. Lord, meron na silang visa. Pero Panginoon, sana maplat ko yung gulong ng aeroplano. Sabi na iba, lilipad din. Ano yung sabihin? Pastor Renny, dapat pwede na siya mag-retire, pwede na siya manahimik na lang sa bahay niya, mag-alaga. Pwede naman siya maging apostol, hindi pastor. Pwede siya maging apostol. Sino sa inyo apostol? Taga-alaga ng apol. Si Brother Ted Dong Casinillo, apostol ka, di ba? Kasi taga-alaga ka ng apol. Si Brother Ru, apostol ka ba? Apostol ka. Pwede naman siya mag-apostol na lang eh. Basta hindi, magpapastor ako. Sabi niya, Pastor, salamat. Kasi Pastor Jan, inilipat ko ng kamay. Nanahimik si Pastor Jan, nagtatrabaho sa North Park. Ganda-ganda naman ang trabaho. Nangarap mabuntis yung asawa. Ay, hindi na mangyari nga rin. Sabi ko, Pastor Jan, kailangan ko ng pastor sa kamari. Huwag ka lang ano dyan. Diyan ka. Diyan ka lang. Wala siyang magawa, iinom niya ako sa kasal. Para akong Holy Spirit na bumulong sa kanya. After a week, sinagot ko si Pastor Jan. Sinagot ni Pastor Jan. Oh. Ano yung blessing niya? Mas malaki pa labig nito sa akin. Di kotse pa, bibigyan ng kotse ito. Dalawang halang gulong. Tingnan nyo siya ako nakabarong, siya nakakoat. Larawan niya na mas malaki ang labig niya. Oo. Eh kayo, hindi na nakaano. Tingnan, Pastor Philip, si Jerry, ito si Pastor Jan. Mas malaki labig niya. Nakakoat eh. Diba? Sunod niya, may buntis na eh. Comfort yung mga pastor, minsan umiiyak yan. Hindi nyo lang alam kung ano yung mga problema nila sa buhay. But tayo mga pastor, if nobody will comfort us, the Word of God will comfort us. Na gusto kong magbukas sa ganitong pangwakas. Let us be serious in our calling. Because God is serious when He called us. Tandaan niyo po, si Pastor Sam, galing na keyboardist to. Si Pastor Adri, singer na, composer to ng Netflix. Tama, composer ano? Nagpo-composer na sa Netflix. Yung asawa mo, isa ba? Hindi na. Hindi isa. Pero mga to, nung sinabi kong tutulungan mo si Pastor Renny bilang pastor, nag-pray nila, they answered yes. Now, do you answer yes? Let us be serious in that call. I believe si Pastor Aldrin, bata pa lang po, tinitry na ito ni Pastor Ed. Takbo ng takbo eh. Kasi bata, takbo ng takbo eh. Brad, walang takbuhan sa call na. Walang iwanan. Ilagay mo ang We Herald Us One sa Netflix. Oh, tayo bida. Sige din natin 500 per subscription. Mahal ang kita natin.
Kung nakita niyo po mga member na serious sila sa calling nila, maging seryoso rin kayo sa kanilang panawagan, suportahan sila sa ministeryo nila. Suportahan niyo sila. Pag-pray sila, maging present kayo sa kanilang mga panawagan. Kung yan ay youth pastor, young people, suportahan niyo yung youth ninyo, youth pastor ninyo. Kung kayo mga members, suportahan niyo yung resident pastor ninyo. Kung kayo We Herald the Swan, suportahan niyo ang magiging programa ng We Herald the Swan throughout next year and the years to come. If your pastor is serious in their calling, kayo rin mga members, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, thank you for giving us a serious pastor. Ano bakit? Kasi kung ang pastor naglalaro-laro lang, walang mangyayari sa gawain ng Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat dahil ako'y binigyan ng mga pastor na seryoso. Tingnan yung mga pagmumukha nila. Seryosong-seryoso talaga sila. Di ba? Walang kagatol-gatol. Seryosong-seryoso. At mula ngayon, magiging seryoso sa gawain ng Diyos hanggang makita nila ang Panginoon ng mukhaan sa kanilang buhay. Ngayong hapon na ito, tayo po ay mananalangin, itatalaga natin ang mga pastor na ito. We'll give them the certificate recognizing their calling at mamaya papatungan natin ng kamay ang dalawang magiging pastor, main pastor ng dalawang simbahan ng We Herald the Swan. Pero bago lahat tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos, papasalamat po kami. Indeed, it is not me or it's not somebody who called a pastor, but you, O God. These people can reject if I am the one who will call them. Pero dahil sa aming panawagan, meron ka ng tawag sa kanila. Hindi nila nagawang damihan. Hindi yung tawag ko bilang kanilang senior pastor, kundi yung tawag ninyo sa buhay nila. And Lord, I pray that these people, these men of God, will be faithful in their calling until you see them and meet you face to face. And as we install them and as we commission them, kami Panginoon ay papasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna i-aawit ang Pastor Philip para awitin ang isang congregational hymn singing Send the Light. Tayo po tayong lahat, kantayin po natin itong Send the Light. Ito po yung Send the Light. No? Tayo po ay binigyan ng vision ng Panginoon. To become a fishers of men. At syempre, ang mission ng ating pong Panginoon is to send His light, spread the gospel, make the nations His disciple. Kantayin po natin ito. There's a call comes, ready, sing. There's a call comes ringing for the restless wind. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine.
ay makakaupo na. Okay? Para po talagang magkaroon ng ebidensya na mga to ay pastor. Okay, we will give them a certificate of pastor's recognition. No? Signed by your bishop, Pastor Ron Lubelim. So, ang ating pong aniyahan, hindi lamang po yung mga in-store, pati yung ating mga matatandang pastor na. No? Si Pastor Jerry at si Pastor Philip. We would like to recognize them as the two pioneering pastor We Herald as One. Alam niyo po, ang story ng We Herald as One, nagsimula po ito bilang Facebook program. Doon po sa Facebook. Siyempre, Facebook program nga po eh. Noong panahon ng pandemic. No? Kasi feeling vlogger po ako, create ng content. No? Tiriya doon sa mga maling doktrina sa Facebook. No? Kaya lang, nabuo ito from a Facebook program to a desire to really saturate a community, the gospel. So, kami tatlo, as Pastor Philip and si Pastor Jerry, we really want to saturate community. So, wherever, saan man kami pumunta, we really share the gospel and then try to start a church. At lahat po yun ay mga bagay na pagsubok ng Panginoon sa amin. Hanggang sa, yun nga, ang mga taong ito ay lumapit sa aming piling para humingi ng payo. At sila po ay tulungan sa kanilang pagsisimula ng gawain. At kaya po nabuo ang We Herald as One kasi we do not want to be too much separatist. We want to be inclusive to everyone, but not on the terms of doctrine. Kaya iisa po yung doktrina nito, ng Baptist. Pero, Christian Baptist. Yun ang mahalaga doon kasi may Baptist na hindi Christian. Tayo ho, Christian na Baptist pa. Di ba ho? Kaya same tayo doon. So we decide to form a pastoral organization at ito nga po, itong We Herald as One. Ngayon, itong pag-set off natin ng mga pastor, it is because we want these churches na huwag maging fly-by-night at walang nagre-recognize sa kanila ng church. So kaya ang design natin ngayon is we will send them off para merong pastor at mother church na magre-recognize sa kanila. Kaya kahit nasabihin ng Tower of Hope, ang logo nila may kasamang We Herald as One. Kahit sabihin din ng Joshua Grace International, tingnan mo talagang mayaman ka na, si International din. Joshua Grace International Ministry, may We Herald as One pa rin. Yung Royal CBC, may We Herald as One because we are one in the body of Christ. So we would love to recognize also the pastor of our church, Mother Church River of Life Christian Baptist Church. So lahat ng pastor na tatawagin ko ay pagkabigay po sa inyo nito, kayo po'y tatayo dito sa likod. Okay? Kasama po ang mga asawa ninyo. Yung, isa lang pong asawa. Baka kasi may isama. Kasama po yung asawa ninyo, and the congregation will lay their hands on you, and we will pray for you. Pagkatapos po nun, may iwan po si Pastor John, si Pastor Wenny, kasama po yung kanyang asawa, kanilang mga asawa, at kung may pamilya po sila, may dala ka bang anak? Pastor, wala. Kailan dalawang mag-asawa? Ate Connie? Kasi parang may sasakyan po. Kulang. Pumili eh. Ikaw, may kasamang anak, wala pa yun, no? Wala si Oreo? Nasa bahay. May iwan sila kasi tayo po ay talagang sila ipapatuan kamay and we will send them off sa mga respective area of responsibility nila. So, ito muna yung pastoral recognition. Babasahin ko po. We herald as one, Pastor's Recognition Certificate. Hereby recognize the calling of the following as We Herald as One Mission Center Pastor, committed to the biblical qualification as stated in 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, Titus 1 verse 5 to 9, and 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4. Presented the 17th day of September 2023 here at River of Life Christian Baptist Church, 13 Hilltop Compound, London Drive, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, signed Bishop Ron Lubelim, Senior Pastor and Overseer.
Tatawagin ko po kasama po ang asawa ninyo. Mahirap yun. Pastor Philip Panganiban. Parang ipagpalakpakan nyo, ayaw. Palakpakan nyo yun. Ingatan mo, baka buntis yan ako. Dapat lahat ng pastor na bubuntis sa asawa, ha? Ito na. Pastor Jerry Chenilla. So, ang sa akin po lahat ng mga asawa ng pastor, magbubuntis. Ayan. Pastor Philip po is our youth pastor. Pastor Jerry po ay worship pastor. So, basta kakanta ka ngayon. Amen? Kasi worship pastor eh. Okay? Our missionary pastor, church planter to Camarin, Pastor John Adesas, and his wife. Binablog na tayo ito. Mamaya, kita na yan. May stars na yan. Our resident pastor to Tower of Hope Worship Center, Pastor Wenny Bugtong. Kapag-gaan. Congratulations. He is assistant pastor and be the administrative pastor of Tower of Hope Worship Center, Pastor Aldrin Sirenio. Ang mag-aanak namin ito. Ayan, ah. Kailangan po. Ba't nauuna palagi ang asawa? No? Yan ba talaga ang mentor yung pastor na yun? No? Una ang asawa. And then, our youth pastor for Tower of Hope Worship Center, Pastor Samuel Bulan. Congratulations. Kulot na, no? Ay, may kamay yung lahat. I-extend natin ang ating kamay sa mga pastor na ito. And we will pray for them. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti po ninyo sa mundong ito dahil tumatawag po kayo ng mga pastor na ipapangaral tanging ebanghelyo at salita niyo po lamang. Walang susundin maliban sa iyo, O Panginoon. Kaya, O Diyos, dalangin ko po ang mga pastor na ito. Hibuin niyo po kanilang mga buhay. Manatili sila sa tawag ninyo. Anumang kapintasan mayroon sila, takban niyo po sila ng inyong banal na dugo. At sa kanila pong mga may bahay, igawad mo sa kanila mahaba pang pasensya, mahabang pangunawa, dahil ang tawag po na ito ay tawag din nila. Kung paano po tinawag niyo mga lalaki na pastor na ito, mga asawang ito, ay susunod din at tatawagin din at susunod sila sa tawag ng kanilang mga asawa. Panginoon Diyos, basbasan niyo po ang mga pastor na ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Makakabalik na po kayo. May ibang mga si Pastor John. Mamaya na po si Pastor Wenny. Pastor John at Ate Ara. Mamaya po yung buong kongregasyon ng mga key-leaders ng Pastor Wenny doon na. Mamaya kayo. Okay? Kasi sila po wala pang congregation. Dito ka lang. Yan. Kaya mo Lord. Yan. Lord ka. Sa libig ka yan. Church, this pantay kayo. Gusto mo pa, hindi kayo pantay. Church, this couple will plant a church sa Camarin, near Camarin High School. Malaking tawag sa kanila dahil ang kanilang
lugar ay lugar ng mga iglesia ni Cristo. Hindi po madali ang magiging tawag sa ang magiging trabaho nila doon. But this couple answered the call. So let us pray for them. Let us support them in our prayer and even in financial. Let us pray for them that God will protect them against the harm of the devil. And let us pray for them that this couple ay mananatili sa kanilang pagsasamahan bilang mag-asawa at magiging tapat sa isa't isa para sa gawain ng Panginoon. At ang mag-asawang ito ay hahayo. Well, sa church, we'll still see them until October, November, until hindi pa sila nakakapag-start ng kanilang worship service. But they have started their work. They have already started their campus ministry, their Bible study for at least a week or two. Pinagpala ng Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, sukurihin nila kami may bahay para dalawa kami mag-pray sa aming mga para po ipag-pray natin ito. Ilagay ulit natin yung ating kamay sa mag-asawa. Sila po ihahayo sa Camarin High School, Camarin, Barangay Camarin, Caloocan City. Let us pray. Dakilang Diyos, I am dedicating to you Preacher John, now Pastor John Adesas, who have answered the call of planting a church doon po sa Barangay Camarin, North Caloocan City. It is not an easy task. It will be hard, but comforted by your promise that you will not leave them nor forsake them. Kaya Panginoon, sa tawag po ni Pastor John at ni Sister Ara, sooner or later we will miss their presence, but surely we will be glad knowing that this couple, these workers, these servants of yours had answered your call. Kaya Panginoon, i-bless niyo po sila. Protectionan niyo po sila. At naway ang kanilang ministry doon po sa lugar ng Camarin ay patuloy niyo pong pagpapalain hanggang sa makita kanila ng mukha. Ito ang aking dalangin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Palakpakan po natin si Pastor John, Sister Ana. Sila po ay hahayo na doon po sa lugar ng Camarin. Thank you very much. Pastor Rennie and Sister Connie, and the entire key leaders of Tower of Hope. Lahat po kayo. Lahat po kayo. Sa likod po ni Pastor Rennie. Sir Rennie, dito ka. Ate Connie, kaya mo po ba lumuhon? Luhod lang po kayo. Kaya mo po yan. Lahat po kayo. Sila po ang mga key leaders natin doon po sa Tower of Hope Worship Center. Sila po ay mga leaders and members in church. At sila po ang magiging kaagapay ng mag-asawang ito para sa kanilang pagtupad sa gawa at tawag ng Diyos sa kanilang buhay. Again, let us pray. Our gracious and heavenly Father, thank you for giving Pastor Rennie and Sister Connie the call. And thank you dahil sinagot po ni Pastor Rennie ang hamon na pagpastoran ang Tower of Hope Worship Center. Salamat Panginoon dahil hindi ka naging maramot sa mga tupang ito na minsan Panginoon ay naligaw at nawala ng pastor. Pero ngayon Panginoon, buong muli ang kanilang mga buhay bilang iyong kawan. Dahil ngayon Panginoon,
itinalaga mo sa kanilang harapan ang kanilang magiging pastor. 10 namin, Panginoon, dito sa River of Life, kami ay nananalangin kay Pastor Wenny at Sister Connie ng katagumpayan at patuloy nilang kilalanin na ikaw lamang, Panginoon, ang kanilang paglilingkuran. Ang magpastor ay hindi po madali. Ngunit totoo, Panginoon, ang pangako niyo po sa kanila. At sa church na ito, Panginoon, that will be launched next week, totoo ang pangako niyo sa kanila na hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. Kaya't mula ngayon, Panginoon, hanggang sa makita ka namin ang mukhaan, ang aming panalangin kay Pastor Wenny sa kanyang sambahayan ay makita mo silang lumalakad ng may katapatan sa iyo at sa iyong salita. Tulungan niyo po kami dito po sa River of Life Christian Baptist Church na ipanalangin sila, suportahan sila upang ang gawain po doon sa bagong baryo ay maging matagumpay. Salamat po, dakilang Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. These people has started to plant the church last February, and we are now running. Ilan ang congregation? 60 to 70, 80 people attending the church there. Pag-pray po natin, palakpakan po natin. Tower Hope, verse 7. Next week po, tayo naman ang pupunta sa kanila, doon po sa Marzam Building near Morning Grace Elementary School, and we will launch their church. Bilang Mother Church, we will help them launch their church, and now officially, sila po ay ganap na simbahan na kinikilala natin bilang isang kongregasyon. Okay? Thank you very much. God bless you and God bless. Congratulations, Tower of Hope. Next week po ay magkikita din tayo. At tayo po ay darako sa pagbibigay. Tayo po ay tumayo lahat. Awitin po natin ang doxology. At tayo po ay magbibigay ng ating offering para sa Panginoon. At mamaya ay tayo po ay mag-fellowship. Mga key leaders ng church, kilalanin niyo po ang bawat membro na ito. You will constantly work with them, have a fellowship with them. The young people, kilalanin niyo rin sila, mga pastor, kilalanin niyo mga young people. Dahil po sila po ay makakasama natin hanggang makita natin si Kristo ng mukhaan. At tayo dala ako sa pagbibigay. Abitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pastor Jerry, please pray for the offering. Muli po kami lumalapit dakilang Diyos upang ipagkaloob ang mga biyaya na ipinagkaloob